Balik trabaho na ulit dahil tapos na ang Chinese New Year. Tapos na yung 4 na araw naming bakasyon at simula na naman ang hatawan sa weldingan. Ito pala yung ginagawa namin ngayon, pinto ng panel board breaker. Nilagnat nga pala ako pero pumapasok pa rin ako kasi kaya ko pa naman. Siguro nanibago ako kasi 1 linggo pa lang ako dito sa South Korea. May ubo at sipon ako. Mainit kasi sa Pinas. Ito yung mahirap sa abroad. Kapag nagkasakit ka, mahirap magpaalam na hindi ka papasok. Mapipilitan ka talagang pumasok. Ganito kalaking pinto ang ginagawa namin pero hindi ako nagbubuhat. Nag-welding lang kami. Sa umpisa lang naman mahirap dito. Kapag nasanay ka na, madali na lang. At siyempre, kapag iniisip mo yung sahod, mawawala yung pagod mo. Sabi ng iba, mahirap daw ang trabaho ko. Pero para sa akin, madali lang to. Mas mahirap ang trabaho ko sa Japan dati. Shipyard welder kasi ako sa Japan dati. Gumagawa kami ng mga barko. Maghapon kaming nakababad sa weldingan. Tapos pagdating ng sahod, kunti na lang matitira sa amin. Break time nga pala namin. At siyempre dito sa South Korea, hindi mawawala yung libreng kape. Lalo na taglamig, ang sarap magkape. Favorite ko rin to, yung Maxim na white. Ako lang pala isang Pilipino dito ngayon dahil yung isang kasama ko, next month pa ang dating. Mga kasama ko, Uzbekistan at saka Indonesia. Habang break time ko nga pala ay nasira yung NCT machine. Kaya tigil yung gawa nila sa loob. Yan yung nagbubutas ng mga plate. Ang maganda talaga sa trabaho kapag kasundo mo yung pudyang nimo at saka yung amo mo. At siyempre yung libre kang pagkain, wala ka nang problemahin pa, hindi ka na magluluto. Dito sa South Korea kahit wala kang experience, walang problema, dito mo matutunan lahat. Ako kasi wala akong experience sa pagbibinding. Dito na lang ako natuto. Kung sanay ka sa hirap, easy na lang talagang mga ganitong gawain. Hindi na nga pala masyadong malamig dito sa South Korea, kaya tinanggal ko yung jacket ko. Good luck nga pala sa mga nakapag-register ng exam kahapon. Galingan nyo, mag-aral kayo ng mabuti para makapasa kayo sa exam. Alam nyo ba ang basic salary dito sa South Korea ay 2,60,580 o nasa 87,000 pesos. At kapag lagi kang may overtime, lalagpas palagi ng 100,000 pesos. Sa mga followers ko, maraming salamat po sa inyo. 86,000 followers na tayo. Pag nakasahod tayo, pa-Gcash na naman tayo ulit. Sobrang tagal ko pa matapos ang kontrata ko. Meron pang 4 years and 10 months. Pero baka every year uwi ako ng Pinas magbakasyon. Lagi ako sinasabihan ng amo ko na magpalit na daw ako ng E7 visa. Ayaw na yata ako pauwiin ng Pinas. Pero sa ngayon wala pa sa isip ko magpalit ng E7 visa dahil marami pa pwedeng mangyari. Sa 4 years and 10 months kong kontrata baka magbago ang isip ko. Kung katulad lang sana sa Canada na pwedeng madalang pamilya dito tumira. Kaso dito sa South Korea ay hindi pwede. Bakasyon lang na 1 month. Kawawa naman yung mga pamilya natin sa Pinas lalo na kapag may anak tayo. Kaya sa ngayon hindi pa talaga ako makapag-desisyon kung magpalit ba ako ng E7 visa. Mas maganda pa rin talaga sa Pinas kapag may business ka. Sapat na siguro yung 10 taon kong pagtatrabaho dito sa South Korea pag natapos ang kontrata ko. Marami pang pwedeng magbago kaya sa ngayon enjoy na lang ang trabaho. Maraming salamat sa inyo guys sa panonood. At kung hindi ka pa nakapalo sa akin, baka naman